Hello mga adik, magandang araw sa inyong lahat. And today ay itatopic natin yung about microinverter or grid tie inverter, kung paano ba siya gumagana. So I hope last na to, kasi nga ay maraming video na ako about dito sa grid tie. And at this time ay gagamit na tayo ng physical talaga na makikita natin kung paano magpo-flow. And siya nga pala guys ay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Juan Dilasag, please subscribe, like, and share this video ni Juan Dilasag para naman kahit paano ay maraming makapanood. So ganito kasi, may nagtanong kasi sa atin, si Sir Luis Fernando. Eto ang tanong niya sa akin, Dilasag, sagutin mo mga katanungan. Sa AC limiter, hindi mo naman sinasagot ng maayos. So I hope on this video ay masagot natin ng maayos. At gagamit na tayo ng pinakamalupit yan o, para makita natin kung paano yung flow ng kuryente. At gagamit tayo ng tubig. Ayan, tubig na may soy. Ayan. Ang kuryente kasi ay parang tubig. Ayan, pag may dumaloy na tubig na ganyan, yun po ang flow of current. Mas malakas na tubig, mas malakas na kuryente rin. Para siyang ganon. Pero hindi po yun kuryente at tubig. Analogy lang siya. So ganon. Gagamit tayo ng tubig, gagamit tayo ng fresh water, then colored water para makita natin kung saan napupunta yung tubig or yung kuryente na napuproduce ng ating grid tie. Kunyari ito yung grid tie natin, ito yung solar natin, kunyari lang, ito yung inverter natin na grid tie. Grid tie inverter kasi guys ay hindi siya katulad ng mga ordinary inverter na basta magpuproduce lang ng kuryente. Ang ganito kasi guys ay kayang mag-sync sa kuryente. So kaya niyang mag-synchronize, lalong lalo na yung kanyang frequency, yung kanyang waveform. So hindi siya katulad ng mga inverter na ordinary na kapag sinalubong mo sa grid, kaboom, sasabog siya. So maaga-agang New Year. So yung ganito kasi grid tie, ayan, kaya niya mag-synchronize, kaya niyang sumalubong. So kaya niyang mag-produce ng current pabalik sa grid. So may dalawang klase ng grid tie. Yung isang grid tie ay yung walang limiter. Yan yung tanong ni Sir. Tapos yung pangalawa, supported ng limiter. Huwag na muna yung may battery. So basta lang, grid tie lang muna. Juan Dilasag, ano ang pagkakaiba ng may limiter at walang limiter? Ito po kasi ay hindi siya supported ng limiter. Meron namang yung supported, kaya lang mas malaki siya at mas mahal. So ito kasi mas mahina at budget. Yung may limiter kasi, yung supported ng limiter ay mas mahal at medyo mas malalaki siya. Ayan. So yun ay umabot na sila ng 1,000 watts pataas. Ito kasi ay 180 watts lang siya. So maliit. Ayan. Yung supported kasi, yung una muna, yung hindi supported ng limiter, yung napoproduce niyang kuryente na galing sa solar, yung nakaharvest ng solar, convert to AC, ipoproduce niya, kung napoproduce niya ay 180 watts, ipapasok niya yan sa grid. Ayan, papasok niya yan pabalik, kasi nga wala siyang limiter. Ayan, kung sakaling may appliances kang nakasaksak sa bahay nyo na umaabot ng 180 watts, i-consume niya yon. Ayan, ikaw ang gagamit. Mamaya malalaman nyo dito kung bakit. Ayan, kung sakaling wala na yung load mo na 180 watts sa inyong bahay, papasok na yun doon. Ayan, depende pa rin kung gaano kalakas yung araw or yung ma-harvest ng solar mo. So, depende na yan. Tapos, yung isa naman, yung supported ng limiter, from the word limiter, limit. So, ililimit niya yung current na pabalik doon sa grid. Ayan. Kung wala ka ng load na 180 watts sa bahay mo, pag tinanggal mo na yung load, imbis na papasok yung current doon sa grid, babalik doon. So dahil nga meron siyang limiter, ililimit niya yon, hindi papasok doon. So pag tinanggal mo yung load mo na 180 watts, kunyari ay
automatic siyang mag-a-adjust. Hindi siya magpuproduce ng current pabalik. So ganun yung trabaho niya, ililimit niya from the word limiter. So yun yung kagandahan ng may limiter. So kung gusto mo magbenta, pwede siya. Pero pag hindi, may setting naman siya. Ayan. Okay, so subukan na natin dito. Sana naintindihan nyo. Mahirap kasi to. So kunyari, ito yung dashboard natin. Ito yung ating grid tie. Ito yung ating solar panel. Tapos ito naman yung grid. Ayan, kunyari yung dumadaloy dyan ay kuryente. Okay, so ganun lang natin kasi pwedeng ma-visualize ang kuryente by the form of water. Kunyari yung flow of water, yun yung voltage. Ayan, gaano kalakas yung voltage, yung current, kung gaano kalakas yung pressure. Ayan, the more na mas malakas yung current. So from solar, kunyari solar ha, baka may ibas niya ako. Tapos grid tie, inverter. Ito yung ating home load. Ayan. So nandito yung grid, andito yung limiter, at nandito yung grid. Ayan. So nandito yung ating service entrance. Okay. Ito yung galing sa poste, kunyari. Galing sa Napocor, galing sa ano yan, Meralco. Ayan. So kunyari hindi tayo wala tayong net metering. Okay? So yung tubig, yung kuryente kunyari pag pumasok dito, ayan. Tapos yung ating appliances. Ayan, kunyari pag binuksan natin gano'n, nagkaroon ng flow of water, flow of current, yun yung ginagamit natin. So dumadaan sa meter natin yon, yun yung ating usage. So ayan guys, may pumasok ng tubig dito. Kunyari, ito yung kuryente. Pumasok na yung kuryente galing sa grid. Yan. So, pag pumasok sa bahay mo at di mo ginagamit, wala pa siyang flow of current. Pumasok sa bahay mo, hindi mo ginamit, di mo babayaran. So, since gagamitin mo na siya, kunyari nagsaksak ka ng ref, iyon, may flow of current na siya, gumamit ka na. Ayan. So, ayan na yung kuryente natin kunyari. So, since ang trabaho ng grid tie ay i-supplement niya yung usage mo. Kunyari, ang kaya niyang i-support ay 180 watts. Yung maliit lang. At ang ating demo una ay yung walang limiter. So ito yung limiter niya kasi. Tanggalin muna natin. Kunyari, walang limiter. Ayun. So ang trabaho niya ay i-fill up kumbaga yung usage mo. Okay, kumbaga gumamit ka ng 180 watts na electric fan. Yon. So ngayon ay bubuksan natin tong tubig. Yon, kunyari nagsaksak ka ng isang electric fan. Yan. Tapos yung grid tie inverter natin at malakas yung araw, nag-harvest siya, nagpo-produce siya ng current ngayon. So mapapansin nyo, yung dumadaloy pa lang ngayon dahil nga sa hindi ko pa pinagana yung grid tie. Yung galing pang malinaw, galing sa grid. Okay? Tapos ngayon pagaganahin natin yung ating grid tie. Ayan, parang ihi na ni Juan Dilasag. So para siyang ganyan. Diba? Mapapansin nyo, pwede nating palakasin, pwede nating pahinain. Kasi nga, depende sa klase ng grid tie na gagamitin natin. Pwede yung 2000 watts, tapos 2000 watts naman yung usage mo. Ayun. So yun yung isusupport niya sa ating appliances. Ayan. Ang kaiba lang kasi, kung wala siyang limiter, ito mangyayari. Buksan natin. Kunyari, nagsaksak tayo ng 180 watts. Yan. Tapos, magpuproduce din yung ating, kunyari yung ating grid tie inverter, ang kaya niyang i-support is 2000 watts. Ang lakas nun. Tapos, nagsaksak lang tayo ng 180 watts na electric fan. So, maliit lang siya. Parang ganyan lang. Ang kaya nang i-produce ng ating grid tie na walang limiter ay 2000 watts. Ang mangyayari dyan, babalik yung kuryente doon sa grid. Pansin nyo, ibang kulay na dito. So pinasok na niya. So nasuporta niya yung ating load, pero yung iba pumunta sa grid. Para siyang ganon. Pero pag nagsaksak ka naman ng parehas niyang load, yung parehas niyang wattage, kumbaga 2000 watts yung ating grid tie, 2000 watts din yung
load mo kumbaga. Ayan, so doon mapupunta lahat. Okay, so doon mapupunta lahat. Malinaw, di ba? Tapos kunyari wala ka ng load, tinanggal mo na yung current na napoproduce ng grid tie mo, babalik sa grid lahat. So lahat na napoproduce niya, binabayaran mo pa rin yan, kasi nga na-sense nung meter mo, it's a load pa rin. So yun naman ang kagandahan ng grid tie. Ililimit niya ngayon, yung parang ganyan, yung mayroon siyang limiter. Kasi nga nasa-sense niya dito, masesense niyang may bumabalik doon. Ang trabaho kasi ng limiter sensor ay minomonitor niya yung incoming at output. Minomonitor niya yung papasok at palabas, in and out. Yan, kunyari automatic yan na kapag hindi ka kumbaga, ito yung may limiter, ito nilagay na natin kunyari. So yung grid tie mo naka-on na siya. So kunyari ang kaya niya i-produce ay 2000 watts. Kahit 2000 watts yan, kung meron siyang limiter at wala kang load, hindi siya magpo-produce ng current. Okay? Pero kung sakaling gumamit ka na ng load, kunyari 180 watts, tapos yung grid tie mo ay 2000 watts, yan, magre-regulate siya automatic. Yan, kunyari buksan natin. Kunyari ang load mo ay 180 watts. Yan lang. Ngayon mag-activate siya. Dali, tapon muna natin yan. Tapon muna natin. Dami pumasok, oh. Dami pumasok doon. Tapon lang natin konti. Matagal. So ganun lang guys, kunyari 180 watts yung load mo. Ang ipoproduce lang ng ating grid tie inverter, mahina din, 180 watts lang. So i-monitor lang niya na walang makakalampas dito sa kanyang grid, dito sa papunta sa grid na current. Yun yung trabaho niya. Binomonitor niya yung outcoming, yung palabas. Kailangan walang lumampas sa 180 watts na load. Tapos kunyari tinanggal mo na yung load ng 180 watts, matik siyang mamamatay. Yan, tinanggalan natin yung ating load, matik siyang mamamatay, hindi siya magpo-produce. Hindi kagaya kanina, wala siyang sensor, wala siyang CT sensor or current transformer sensor na diretso lang yung trabaho niya. Yan, basta may masagap siyang solar, may convert siya, diretso yan na magpo-produce ng kuryente at ibabalik niya sa grid. Saka lang titigil yan pag wala ng araw. So parang ganon. Ang grid tie na may sensor, eto, yan, minomonitor lang niya. Pero depende pa rin sa setting niya yan. Pero kung gusto niya magbenta, yan, pwede lang sa grid. So ganun yung trabaho niya. Pinapatay lang niya yung inverter. Yan o, kunyari meron tayong load. Yan, under din siya. Dami na ipasok sa yan. Ito pa, paano naman one dilasag kung sakali mas malakas yung load mo compare dun sa solar panel grid tie mo. Kumbaga yung grid tie mo ay 2000 watts pero yung load mo ay 4000 watts. So ang mangyayari doon, yung 2000 watts mo makikihati lang siya. 2000 watts doon, tapos 2000 watts dito sa grid. Gahati lang sila. Nahati na kumbaga yung babayarin mo na 4000 watts. Paano ngayon kapag biglang makulimlim? So yun yung trabaho niya, na primary niya na pagkukunan pa rin yung grid. Yan, sa grid siya kukuha lahat. Kung ilan niya ma-produce niya, yun lang dadagdag niya. Okay? Pag umaraw ulit na malakas, ifo-full blast niya ulit sa load mo. So since na ang grid tie mo ay supported siya ng limiter, eto current transformer, kung sakaling tinanggal mo na yung load mo, automatic siyang titigil mag-produce ng ganong current para hindi pumasok sa grid. Kasi nga wala ka ng load eh. Iyon. So yun yung kagandahan kapag meron siyang limiter. Pero depende pa rin yan guys kung anong setting nyo, kung magbebenta kayo or hindi. Yan, yung kasing yung mga ganito,
yung walang limiter, okay lang siya kung sakaling meron kang load na hindi natatanggal. Kumbaga yung mga electric fan, diretsohan, 24/7, so pwede siya. Okay, pero kung sakaling merong time na wala during daytime, ay papasok sa grid yung kanyang production. So mas maganda talaga yung meron siyang limiter. Okay? So maglalagay na lang tayo dito sa sa ating dito sa i-touch nyo lang yung screen, makikita yung maglalagay ako dyan ng supported ng limiter. Okay, sana maliwanag tong inano natin kasi napaka messy. Mahirap kasi to. Lalo ngayon lang naman ako nakahawak ng ganitong klase mga inverter. So base lang yun kumbaga sa observation ko. Pinaka practical na explanation na lang kasi hindi naman tayo expert. So yun guys, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to, and next time ulit kita-kita na naman tayo sa panibagong video ni Madilisag.